Good evening sa ating lahat mga kapatid. At ngayon po ay dumako na tayo sa ating devotional na may pamagat na God's Plan for Me. Ito ay mababasa pa rin po sa devotional book ni Sister White na Conflict and Courage, December 31. Ang atin pong key text ay makikita sa Isaiah 14:27. Ang sabi, "For the Lord of hosts hath purposed, and who shall disannul it? And his hand is stretched out, and who shall turn it back?" Each actor in history stands in his lot and place, for God's great work after his own plan will be carried out by men who have prepared themselves to fill positions for good or evil. In opposition to righteousness, men become instruments of unrighteousness. But they are not forced to take this course of action. They need not become instruments of unrighteousness any more than Cain needed to. So, ang bawat tao po sa kasaysayan, kasama na tayo, may sarili pong lugar at papel sa plano ng Diyos. Hindi po aksidente ang buhay natin. May direksyon po ang Diyos at may malaki po siyang gawain na tinutupad ayon sa sarili niyang plano, hindi po ayon sa plano ng tao. At ang Diyos ay gumagawa po siya sa pamamagitan ng mga taong naghahanda ng sarili nila. So, ibig po sabihin, hindi lang basta ginagamit ng Diyos ang kahit sino. Ginagamit po niya ang mga taong handang matuto, handang magbago, handang sumunod at maglingkod. So, ngayon sinasabi rin dito na may dalawang direksyon ang tao. Una, pwede tayong maging kasangkapan ng kabutihan. Pangalawa, pwede tayong maging kasangkapan ng kasamaan. So, kapag ang isang tao ay patuloy na lumalaban sa tama, sa konsensya sa katotohanan sa Diyos, ay unti-unti po siyang nagiging instrumento ng mali. Pero hindi po ito sa pilitan, At malinaw po, sinasabi dito na hindi pinipilit ng Diyos ang sino man na gumawa ng masama. Kahit si Cain, may choice. 'Di ba? May babala. May pagkakataong magbago, pero pinili po niya ang mali. So, ibig sabihin, responsibilidad po natin ang direksyon na tinatahak natin. Men of all characters, righteous and unrighteous, will stand in their several positions in God's plan. With the characters they have formed, they will act their part in the fulfillment of history. In a crisis, just at the right moment, they will stand in the places they have prepared themselves to fill. So, sa plano po ng Diyos, may pwesto po ang lahat ng tao, matuwid man o hindi. Hindi ibig sabihin nito na pare-pareho ang ginagawa ng lahat, kundi lahat ay may ginagampan ng papel based sa karakter na hinuhubog nila sa buhay. So, ibig sabihin kung ano ka sa araw-araw, kung paano ka magdesisyon, kung paano ka tumugon sa tama at mali, iyon ang maghahanda sa'yo sa pwestong tatayuan mo kapag dumating ang krisis. At darating talaga ang ganong mga sandali. At sa oras ng krisis, hindi bigla-bigla ang paninindigan ng tao. Kadalasan lumalabas lang kung ano na talaga ang nasa loob niya. So sabi nga po dito, 'di ba, in a crisis, just at the right moment, they will stand in the places they have prepared themselves to fill. So hindi ka biglang nagiging matapang sa krisis kung hindi kasanay sa maliit na pagsunod. Believers and unbelievers will fall into line as witnesses to confirm truth that they themselves do not comprehend. All will cooperate in accomplishing the purposes of God, just as did Annas, Caiaphas, Pilate, and Herod. In putting Christ to death, the priests thought they were carrying out their own purposes, but unconsciously and unintentionally they were fulfilling the purposes of God. So, sinasabi dito na maging mananampalataya o hindi, lahat ay maaaring magamit ng Diyos bilang saksi or kahit hindi nila lubos na nauunawaan ang ginagawa nila. Hindi ibig sabihin na pareho silang tama. Pero kahit ang maling intensyon ng tao, kayang gawin ng Diyos para matupad ang kanyang layunin. So, katulad nitong mga tao na to, mga priests,
kay Annas, Caiaphas, Pilate, at Herod, akala nila ginagawa lang nila ang sarili nilang plano. Akala nila pinoprotektahan nila ang kapangyarihan nila. Akala nila kontrolado nila ang sitwasyon. Pero sa totoo, hindi nila alam na sa mismong paggawa nila ng mali, tinutupad nila ang dakilang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng mundo. Pero hindi ibig sabihin nito na tama ang ginagawa nila. May pananagutan pa rin sila, of course. Pero ipinapakita dito kung gaano ka-sovereign ang Diyos. Kahit ang kasamaan, hindi siya natatalo. Hindi po natatalo ang Diyos. Ginagamit po niya ito para sa kanyang layunin. God looks into the tiny seed that He Himself has formed and sees wrapped within it the beautiful flower, the shrub, or the lofty, wide-spreading tree. So does He see the possibilities in every human being. We are here for a purpose. God has given us His plan for our life, and He desires us to reach the highest standard of development. So sinasabi po dito na kapag tumingin ang Diyos sa isang maliit na buto, hindi lang buto ang nakikita niya. Nakikita po niya ang bulaklak, ang palumpong o ang malaking punong kahoy na pwedeng lumabas mula sa maliit na buto na ito. So ibig sabihin, kahit napakaliit pa ng simula, nakikita ng Diyos ang buong potensyal. At ganito rin po tayo, ganito rin po ang tingin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Habang tayo minsan, nakikita lang natin yung kahinaan natin, yung pagkukulang natin, mga pagkakamali, at isama na din natin yung mabagal na progreso. Diba? Sinasabi natin na ang bagal ko mag-improve, or ang dami kong pagkakamali, ganyan. Pero ang Diyos, nakikita po niya ang maaaring maging tayo kung hahayaan natin siyang kumilos sa buhay natin. So, sinasabi dito na we are here for a purpose. Hindi tayo nandito para lang mag-survive o kaya magpalipas ng oras o basta lang matapos ang buhay natin sa mundong ito. Kundi may tiyak po na layunin ang Diyos para sa bawat isa sa atin. At hindi lang basta plano. Gusto po ng Diyos na maabot natin ang pinakamataas na antas ng pag-unlad. Hindi lang sa kakayahan, kundi lalo na sa karakter. So isipin mo ang isang butil ng mais. Kapag hawak mo ito, di ba, napakaliit lang, parang wala namang kwenta. Pero kapag itinanim mo ito, dinidiligan, inalagaan, tsaka hinintay, hindi ito nagiging isa lang ulit na seed o butil, nagiging halaman na may maraming bunga. Kung hindi ito itinanim, mananatili lang itong butil, buo pero walang silbi. So, ganyan din ang tao. Kung ayaw nating magpahubog sa Diyos, mananatili tayo kung ano tayo ngayon. Pero hindi natin maaabot kung ano ang kaya sana nating maging. So, minsan sinasabi natin na ang bagal ko, hindi pa ako handa, o kaya parang ang liit ng nagagawa ko. Pero tandaan natin na hindi minamadali ng Diyos ang paglago, pero sigurado siya sa direksyon. Ang mahalaga ay willing tayo na magpahubog sa Panginoon at willing tayong lumago at hindi natin sinusukuan ang proseso. Lalo na mga kapatid, magtatapos na po ang taon na ito at habang papasok ang bagong taon, magandang tanungin ang sarili natin na pinapayagan ko ba ang Diyos na hubugin ako o pinipigilan ko ang kanyang plano dahil sa takot na nararamdaman ko sa loob? O handa ba ako magtiwala na kahit maliit pa ako ngayon, ay may nakikitang maganda ang Diyos sa akin? So, kung nakikita ng Diyos ang isang puno sa loob ng isang maliit na binhi, sino tayo para maliitin ang ating sarili? Ang tanong ay hindi kung may plano ang Diyos para sa atin, kundi kung handa ba tayong lumago ayon sa kanyang plano.
He desires the youth to cultivate every power of their being and to bring every faculty into active exercise. Let them look to Christ as the pattern after which they are to be fashioned. The holy ambition that He revealed in His life they are to cherish, an ambition to make the world better for their having lived in it. This is the work to which they are called. So gusto po ng Diyos na ang kabataan, kasama po tayo doon, ay paunlarin ang lahat ng kakayahang ibinigay niya. Hindi lang isang talento, hindi lang isang aspeto ng buhay, kundi buong pagkatao natin. Yung isip, yung katawan, emosyon, spiritual. Dahil ayaw po ng Diyos na may bahagi ng buhay natin na natutulog lang o nasasayang. Gusto niya na lahat ay gumagalaw, lumalago at ginagamit. So sabi dito, let them look to Christ as the pattern. Ibig sabihin, si Jesus lang po ang modelo. Siya ang standard. Siya ang pattern ng buhay na dapat nating tularan. So, kung paano po siya namuhay ng may layunin, naglingkod ng may pag-ibig, at kung paano niya ginamit ang oras at lakas niya para sa kapakanan ng iba. Iyon din ang direksyon ng nais ng Diyos para sa atin. So, hindi lang basta maging mabait, kundi mamuhay na may malinaw na direksyon. Tsaka yung holy ambition, hindi ito ambisyon na para sumikat, para magparami ng pera, kundi ambisyon na make the world better for their having lived in it. Ibig sabihin, mas naging mabuti ang mundo dahil nandito ka. Ibig sabihin, may napagpala dahil sa buhay mo. O may taong mas lumapit sa Diyos dahil sa impluwensya mo. You want now to, so relate yourself to society and to life that you may answer the purpose of God in your creation. So, hindi po sapat na mabuhay lang para sa sarili. Dahil ang gusto po ng Diyos ay iuugnay natin ang sarili natin sa buhay at sa lipunan, sa totoong mundo. At ibig po sabihin na ang pananampalataya ay hindi lang siya nasa simbahan, nasa Bible study, kundi isinasabuhay sa araw-araw. At kapag marunong tayong magmahal, maglingkod at umunawa sa kapwa, doon natin natutupad ang layunin ng Diyos sa paglikha niya sa atin. So, ayun po mga kapatid, dito po nagtatapos ang ating devotional at pinaaalalahanan tayo ng Diyos na may malinaw siyang layunin sa bawat buhay natin. At hindi tayo aksidente. Hindi rin po basta-basta ang paglalakbay natin. Kaya hinikayat niya tayong paunlarin ang bawat kakayahan na ibinigay niya. Hindi para sa sariling kapurihan, kundi para sa kapakanan ng iba. At si Kristo po ang huwaran. Siya po ang example ng ganitong buhay. Isang buhay na may direksyon, may malasakit, at may layunin higit sa sarili niya. At tinatawag tayo ng Diyos na isabuhay ang pananampalataya sa totoong mundo, sa lipunan, sa relasyon, at sa araw-araw na desisyon. Doon natin tunay na natutupad ang dahilan kung bakit tayo nilikha. At sa pagharap natin sa bagong taon, nawa po ay piliin nating magpahubog sa Diyos, magtiwala sa Kanyang plano, at mamuhay ng may layuning mag-iwan ng kabutihan saan man tayo dalhin ng buhay. Maraming salamat po sa pakikinig at purihin po ang Panginoon.